Good evening, brothers and sisters. Una sa lahat ay pasalamatan mo natin ang ating Panginoong Diyos sa buhay na ibinigay niya sa atin. Ang title sa ating Bible study, The Stone, the Fifth Kingdom. Mga brothers and sisters, ito ay isang prophecy na parating pa, the Fifth Kingdom, yung the stone. So, tungkol ito mga brothers and sisters sa the great image na pinakita kay Nabucodonosor sa kanyang panaginip at ito ay binigyan naman ng kahulugan ni Daniel. So, ang ang ulo naman ng larawan of fine gold, ito ay nagsimbolo doon sa the Babylonian Empire ni Nabucodonosor. Ito namang chest and arms na silver, nagsimbolo naman doon sa kaharian ng Medo-Persians ni Cyrus the Great. Ito namang waist and hips, bronze, ito naman ay ang empire naman sa Grecian Empire ni Alexander the Great. Ito namang legs and feet, iron and clay, ito ay nagsimbolo naman sa the kingdom, the divided kingdom of Rome, o nagkatihating kaharian ng Roma. So yun ay ito ang the great image na pinakita sa panaginip ni Nabucodonosor na binigyan naman ng kahulugan ni Daniel. So sabi nito sa Biblia mga kapatid, sa verse 34, the iron, 35, the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold, all together were broken in pieces. So itong gold, itong silver, bronze, and iron, and clay, bumagsak ito, nagkaputol-putol ang kanilang kaharian, sabi sa Biblia, and the wind carried them away so that not a trace of them could be found. But the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. So, mga kapatid, nung tumama ang stone doon sa great image, ang great image, ang larawan ay bumagsak. Laking larawan ay bumagsak. Ibig sabihin, mga kapatid, ang ibig sabihin ng larawan ay mga kingdom o mga kaharian. Yun ang ibig sabihin ng larawan. Ulitin natin. The meaning of the great image ay mga kingdom. Yung mga empire na nakaraan ng sinabi ni Daniel dito sa chapter 2 na the great image na nakita ni Nabucodonosor. So, ang sabi sa Biblia, ang lahat ng mga kaharian ito, mga brother and sisters, sabi sa Biblia, the wind carried them away so that not a trace of them could be found. So lahat ng mga kaharian na yun, mga empire na yun ay bumagsak, nawala. Sabi sa Biblia, the wind carried them away. So ito ay tinangay ng hangin at nawala itong mga kaharian ito. Ibig sabihin mga kapatid, na itong mga kaharian ngayon, nakasama pa, karugtong pa nung sabi sa divided kingdom of Rome, karugtong pa itong mga kaharian, itong mga kaharian itong mga kapatid ay mawala rin, gumuho rin, sabi sa Biblia, dahil sa bato na tumama doon sa larawan. Ano naman ang ibig sabihin ng bato mga kapatid? The stone that struck, sabi sa Biblia, the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. Ang ibig sabihin ng mga kapatid, nandito sa verse 44, ang ibig sabihin. Sabi sa verse 44, and in the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed. So dito sa verse 44 mga kapatid, ang ibig sabihin ng the stone, ang Diyos ay magtayo ng kaharian dito sa lupa, hindi sa langit. Nakakalungkot lang mga kapatid, dahil may mga nangangaral at naniniwala na ang Diyos ay magtayo ng kaharian doon sa langit. But itong prophecy ni Daniel, sinabi niya na itong mga kaharian ito ay mawasak, maliwanag ang pagkasabi sa Biblia, at ito ay papalitan ng kaharian ng Diyos. Sabi rito, ulitin natin magbasa, and in the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom
that shall never be destroyed, nor shall the kingdom be left to another people, and it shall break in pieces all this kingdom and bring them to an end, and it shall stand forever. So itong mga kaharian na ito, mga kapatid, ang sabi sa Biblia, ay kanyang wasakin, at ang Diyos sa langit ay magtayo ng kaharian dito sa lupa. On earth, God will establish a kingdom on earth, not in heaven. Iyon ang prophecy ni Daniel. So maliwanag mga kapatid na sinabi sa prophecy na ni Daniel sa verse 44 na ang Diyos ay magtayo ng kaharian dito sa lupa. Tanong natin mga kapatid, sino naman ang pangulo ng mga hari dito sa lupa? Mabasa natin yan dito sa Revelation chapter 1 verse 5, patunay na ang Biblia nagsabi ng katotohanan, hindi opposite sa kanilang mga nagtuturo na yung kaharian ng Diyos ay itayo doon sa langit. Sabi rito sa verse 5, Revelation chapter 1 verse 5, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of kings on earth. Sabi sa Biblia. Ulitin natin, Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of kings on earth, to Him who loved us and freed us from our sins through His blood. So mga brother and sister, ang Biblia nagsabi na dito sa lupa, ang kaharian ng Diyos, ang Panginoong Hesus naman ang Pangulo ng mga hari. So yun ang katotohanan, maliwanag ang pagkasabi sa Biblia, ayon din sa prophecy ni Daniel, na God will establish His kingdom on earth, and His kingdom, mga brother and sister, will endure forever. Yun ang sabi sa Biblia ni Daniel. Balik tayo sa Daniel. Sino ang kasama ng Panginoon na mamahala doon sa kaharian? Ito ay hula rin ni Daniel sa chapter 7, verse 22. Sabi rito, until the Ancient of Days came and judgment was given for the saints. Kayo ibigay mga kapatid doon sa mga banal of the Most High, and the time came when the saints possess the kingdom. So may panahon mga kapatid, sabi sa Biblia, ng mga banal ay kasama ni Kristo maghuhawak sa kaharian. Verse 27, sabi rito, and the kingdom and dominions and the greatness of the kingdoms under the whole heaven. Under the whole heaven. Ibig sabihin, dito sa lupa ito. Sabi sa Biblia, shall be given to the people of the saints of the Most High. Kayo na ibigay ang kingdom, mga brothers and sisters. Sabi rito sa Biblia, to the saints of the Most High, sa mga banal. His kingdom shall be an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey Him. So yan mga kapatid, maliwanag, katotohanan ito. Hindi ito interpretation natin, kung hindi ito ay nakasulat sa Biblia, na yung mga banal, may panahon na mahahawak sila ng kaharian, ng Pangulo ng mga hari ay si Ginoong Hesus. Saan maghari mga kapatid? Hindi sa langit, dito sa lupa. Yun ang sabi sa Biblia. Sabi ng Revelation chapter 11, verse 15, sabi rito sa ating panghuling verse, Revelation chapter 11, verse 15, sabi rito, and the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven, saying, the kingdom of this world, sabi sa Biblia, are become the kingdom of our Lord and of Christ, and He shall reign forever and ever. So mga kapatid, iyon ang the fifth kingdom, the stone, nga God, ulitin natin, will establish His kingdom on earth, not in heaven. And kasama ng Panginoon sa paghawak ng kaharian dahil siyang Pangulo, ang mga banal. Iyon ang katotohanan na sinasabi sa Biblia na mangyari, hindi magtagal, darating ang panahon na mga banal na hawak sa kaharian. Ang Diyos, hanggang dito na tayo. Thank you for listening.
Sabbath Shalom to all my brothers and sisters. Amen.